Lubog pa rin sa baha ang mga palayan sa Camarines Sur. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, nasaan ka eksakto sa Camarines Sur at ano ang sitwasyon dyan? Cheryl, nagdaan ang superbagyong Uwan kasama ang probinsya ng Albay, pero ngayon na nandito na tayo sa Camarines Sur, kitang-kita natin kung ano nga ang naging epekto nito. No, kung makikita ninyo sa aking likuran, wala po tayo sa karagatan, wala po tayo sa anumang beach. Ito po ay palaisdaan ng ating mga magsasaka dito sa San Antonio Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Kung makikita nyo po, no, ayon sa ating mga nakapanayam, dati daw po malawak na sakahan yan, pero dahil nag-ipon na ang tubig, hindi na nila alam sa ngayon kung paano ang kanilang gagawin sa kanilang kabuhayan dahil option sana nila, Cheryl, ang pagbebenta ng kangkong at pag-aani dahil nga mabilis itong tumubo sa mga katubigan, pero kahit daw yung mga dahon nito ay hindi tumutubo dahil nga napakahirap na ng tubig ulan na humupa at dumaloy dito at ilang araw na ganito ang kanilang sitwasyon. Ano ang mangyayari sa kabuhayan ng mga naapektuhang magsasaka dyan? Ano ang tulong na maipapaabot ng local government, ng provincial government? Cheryl, sa ngayon ay wala pang nabibigay dito sa bahagi nila, no, ayon sa mga residente, pero ang isa pang kinatatakot ng mga kababayan natin dito, gaya ng mga magsasaka, baon pa din sila, no, sa utang at hindi nila alam kung kailan sila makakaani muli dahil maaring 2 buwan pa raw bago humupa itong tubig dito at yung mga binhi ng palay na kanilang itinanim nalunod na din sa tubig kaya hindi pa nila sigurado sa ngayon. At actually nandito yung isa sa mga magsasaka, Cheryl, no, makakausap natin siya. Isa siya doon sa meron halos 2.5 hektarya, no, ng sakahan dito sa Nabua, Camarines Sur. Kuya, gaano po katagal pa ninyo inaas na babalik po yung inyo pong kabuhayan dito po sa baha? Baka makabalik after buwan na Mayo. Mayo pa po? Mayo pa. Ano po yung plano ninyong gawin muna sa ngayon, lalo na wala po kayong kabuhayan pa? Naghihintay na pagkadahon muna yung kangkong para may mapagkakitaan kami. Paano po yung inyong mga utang na nabanggit nito kanina, kailangan pa sanang bayaran? Mababayaran yun pagdating ng pag-ani, buwan ng Mayo. So sa ngayon? Sa ngayon, ito na muna talaga. Maraming salamat. Oh. Cheryl, isa lamang, no, si Kuya Rudy sa mga magsasaka dito sa Camarines Sur na ganito ang sitwasyon dahil sa kabilang bahagi nito, no, ay meron ding palayan pero kaparehas na sitwasyon, lubog sa tubig ulan na dala ni super bagyong Uwan. Arles, tuwing daw ba babayuhin sila ng malakas na bagyo or makakaranas ng matinding buhos ng ulan, ay ganyan ang nangyayari sa kanilang palayan o ngayon lamang yan na medyo may katagalan na humupa? Cheryl, huli daw nilang naaalala na ganito din ang naging lagay ng kanilang mga palayan nung dumaan si super bagyong Christine, no? Ganito nila ilarawan yung bagyong ito dahil nalubog din sa katubigan ng kanilang mga palayan at iba pang bahagi ng kanilang probinsya. Pero ito daw ngayon, no, sa ilang habagat at mga bagyo na dumaan dito sa ating bansa, ito daw yung unang beses ngayong taon na nagkaganito muli ang kanilang mga palayan na tila naging isa ng palaisdaan. Maraming salamat. Mobile Journal, Arles de los Santos.